Armageddon. Hindi siya Russia. Tapos namin siya. Hindi naman Russia. Hindi ko kinanatanong kanina. Ayaw nyo naalala ko na. Yung 6-Day War, hindi siya Armageddon. Preview lang ng Ezekiel 38:39. Sa 6-Day War, niligtas ng Diyos yung Israel. Niligtas ng Diyos yung Israel sa Ezekiel 38:39. Sa Armageddon, niligtas ba ng Diyos yung Israel? Oo. Pero, pakinggan nyo. Parang miraculous war, Ezekiel 38:39. So, yung 6-Day War, miraculous war yan. Pero yung Armageddon, nagsasalpulan sila. Hindi mapipigilan yan. At buong mundo ang masisira, hindi lang Israel. So mag-intervene ng Diyos, bababa si Kristo, matitigilin ng gera, si Kristo yung lulusubin, pero mapupuksa sila ni Kristo. So, ang Armageddon, ano yan? Hindi pwede tawag dyan yung 6-Day War. Yan ay mga preview lang papuntang Armageddon. Ezekiel 38:39, preview din yan papuntang Armageddon. Minsan pinaghahalo ka ng Armageddon. Sagutin ko kasi. Binubog ko kasi. Paano ba mag-iba yun? Sige, buong mo pang taragagan. So, meron pa tayo ano. Sabi ko ni Pastor Roland, kasi nakalimutan ko daw, isipin mo niya. Paano matatanggal yung House of Omar? Kasi, ito lang o, may iwan dito kasi. Pinali ka ba ng House of Omar? Naputol ko, sinabi ko, gusto ko kasi magkaroon kayo ng ano. Wala na. Sabi ko dito, Pastor, yung purpose talaga ng Russia ay to take spoil, to take play, to turn thine hand upon desolate places that are now inhabited. Sa verse, ano po yun? Sa Ezekiel 38, verse 12. Yung gusto niya, sa puntahan ng Israel, to take spoil and to take the prey. Kasi, the Israel first they are desolate, but now, inhabited, they are inhabited places na. Sabihin, lumago ang Israel. Pero they are, yung 70, 80, or 1948, before 1948, kawawa sila. O yun, ganun po, walang settlement siguro time nila eh. May settlement, pero hindi sila nga independent nation. Squabbling sila. So yun ang tawag sa akin. Ngayon, pansinin niyo po, kailan naitayo yung House of Omar? During crusade yun eh. So nag-take over ang Muslim sa kanila doon. Ngayon, paano maalis? Maalis dahil doon sa gera. Gera ng Ezekiel 38. So I'm sure na ako, Pastor, papasabugin ng missile yun. So wala nakasulat direct sa Bible, pero may speculation only. Doon sa time na gaya ng 5 allied country in Russia sa Israel, doon mangyayari po yun. Kasi mismong doon po ako, kasi nakatayo ang House of Omar mismo doon sa tinatayuan ng Second Temple. Na ngayon ay wedding wall na lang. Sa wall na lang, doon sila nagaganyan-ganyan. So, sure ako na yung dahilan ng pagsira nun, yung war, Ezekiel 38. Dagdag lang konti si Pastor. So, meron na tayong may bibuling lang tayo. Continuous po inatuwain. Meron po muna rin kasi meron po mga pakay na dito kanina medyo hindi dapat po sa Biblia. Ito po isang paglilinaw lamang mo. Yung paggamit ng
pahayag kanina sa mga Hudyo, merong mabuting Hudyo at merong masamang Hudyo. Dahil di umano pumapatay. Yung salitang dahil pumapatay. Ngayon, tama yun, merong mabuti, merong masama. Pero huwag po natin kalilimutan, nung sila'y palabasin sa pagkaalipin, at hanggang sila'y pangasiwaan ni Moises, hanggang sumunod, utos ng Diyos na sila'y pumatay. Amen. Utos ng Diyos, pumatay sila sa hindi nila kapatid. Yan, tandaan natin. Kaya nga si David kung manalangin Panginoon, patayin mo sila, ibuwal mo. Ngayon, itong utos na ito sa mga magulang na malapit sa Diyos, na bayang Israel, binana rin po ito ng mga anak. Kaya nga si Kristo si Kristo, bilang Hudyo sa pisikal, dahil sa paniniwala kay Moises, at hindi na matanggap yung sinasabi ni Kristo. Kaya nga si Kristo pinagsisikapan patay ng mga Hudyo dahil sa utos ng Diyos ang tanging lamang pong nakakaunawa o nakakaalam yung 12 Hudyo na apostol. Nakakaalam po ng mga anak na ito, ng mga Hudyo, yung batas ng Diyos sa lumang tipan ay tumutuloy. Kaya si Pablo, dati sa ulo, Hudyo siya, sa religion ng mga Hudyo, pumapatay din siya. Kasi yun ang paniniwala niya sa kanyang mga kanunuan na pumatay kapag hindi katribo at hindi kaayon sa paniniwala. Kaya ang digma ng patayan, meron mga utos ang Diyos. Meron namang ayon sa pagtakbo ng mga panahon ay ipinagbabawal ng Diyos ang pumatay. Pagdating sa panahon Kristiyano, pagkaaway, mamahalin mo yun. Huwag mong papatayin yun. Kung papatayin mo man siya, yung kanyang maling paniniwala, yun ang papatayin. Pero ispay, huwag mong bubuhalin. Kasi ganun po ang pag-ibig. Kaya sinasabi ko lang dito. Kasi baka isipin naman ng ilan sa atin yung mga Hudyo patay ng patay. May kasi, ano magagawa? May puso na sumunod. Pero may panahon, pinahinto na ng Diyos sa kanya na pumatay. Kaya ni Pablo, dati siya pumapatay, nung nakaalam na siya ng katuwiran, nung siya pumapatay sa hindi na pagkaalam ng katotohanan, nung malaman niya na, siya naman ang pinagsisikapan patayin. Dati siyang pinagsisikapan, dati siyang nagsisikap na pumatay. Siya naman ang pinagsisikapan. Bakit sa panahon natin? Kung tayo magsisikapan, gusto niya nagupad yung hula. Kaya alam niyo, ito pong tinatawag ng paksang ito paulit-ulit na yan. Bakit ako naman? Tama? Ulit-ulit po yan. Magamot may mga bagay na nasisilip yan. Magkaalam ko naman, kung tawag isa sa atin, meron tayong tinatawag na alam sa Biblia, yung diwa ng Biblia, ang iniingat na lamang ko dyan, yung masingit po, masingit, yung pahayag na wala doon sa diwa ng nakasulat. Yun ang po.